Tapang. Ayos. Kaya nga, dito ka lang. Ha? Oh, dami oh. Gulay. Okra. Timer ko pala, baka masumobra. Was it stacked up and giving appearing to be a blight? Appearance of blight? Yes, sir. I would collect about a week's worth of recycling. At the time of her initial complaint, I was doing it in 2-week cycles, so it was substantially more than it is now. Ang But ulam after she natin. addressed the issue to me, I immediately took the recyclables to the recycling center. Kain. That's one time, but she says it happened quite frequently. This is an ongoing side business that I have. Patola, patola. Business out of your house that involves garbage. Well, it's recycling is not garbage. Garbage. Oh, you don't throw it out? That's the problem there. You don't throw it out. You get a pizza box and it has all type of residue, tomato on it and everything else. It's all recycled and it's still exposed to animals if it has residue of food. Mr. Recycle for a living. You ever heard of that? Have you ever dawned on you? Anybody ever told you? Mga ano eh, parang ghetto eh, no? That yes, the recycling could be considered by trash to some, but to me it is not. I think And what is it? A pizza box with all type of residue of pizza. that is indeed trash. Batang Compton. You don't take pizza boxes? I take these Yeah, boxes people don't that are clean those pizza boxes before they give it to you. So they give it to you and it's trash when you receive it. I know. Trash. You don't tell me. I know your business more than you do. that would be considered trash under your. I know it will. That's what I'm saying. I don't know why we're going through all this debate. How will Judge Mathis rule? Find out when Mathis court returns. May apartment siya, pero nag-iipon siya ng You mga want to see basura. Matt? Judge Side Matt. business niya rin. Emotional consideration provided by Gillette Lance is just a fancy looking fusion fine. It's Gillette's best shape, and its ultra sharp blades last 50% longer. Hey Joe, help me on my cheeks. Gillette, the best a man can get. It's getting better. Alam mo, sisigyan ako ng baboy. Sarap. Sabi ni Jemar, gusto ng nanay pork belly. Kung talaga puro taba. Hindi, halo-halo ang ano, may paa, may ano, laman. Kung pork belly gusto niya, hindi taba talaga gusto niya. Kaya mo, Solong pork belly. bumili ako kapon ng pork belly. Ano gusto mo ito dito? Sarap. Sinabobo o sinigang. Ay, gang. Bumili na ako ng okra mamaya dyan sa... Nagkakapong sana, pero sarado ang... This is Matt. Ang Cebu City? Indian market pagkakulis eh. Men don't even think about Mm. pizza at first. You Diyan ka pala bumibili, no? no, Lagyan mo ng patola, masarap. cycling isn't Sinigang eh, patula. Oo. Ewan ko, adik-adik ka lang yung patola eh. for many years. Your Honor, you don't feel pizza with tomatoes all inside, scattered around the track. Well, not to mention if it might be. I believe if you pack up recyclables, which some no doubt have residue of food on them, then certainly it will attract bugs. You don't believe that. Obviously, it's Bad supplies. back and forth with me about whether it would or not. So therefore, I know you don't know what you're doing, and therefore judgment's for you. $250 for the Ang plate. pala yan. $200? $50? has ruled in favor of the Small claims. Kasi dinagado yung apartment niya. Oo. Ayos niya. Tell me final words. Just better handle the roaches. It has been handled. Dinagaan, inipis.
balita. Ano ang balita? This has been a production of Allen Media Group. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Why should you hire America's largest injury law firm for your case? There's a lot of reasons. Did you know there are over 6,000... Grabe yung, tingnan ko lang sa Facebook grabe yung pangungutya, yung pagmura-mura. Ang iba doon, mga elderly na, mga senior citizen na, di ba? Okay. Ngayon, ito ipapakita ko kasi ang haba ng video nila. Pero, etong video na ito, na for sure nakita nyo na to, dahil ang ibang mga palangga doon, nakilala ko talaga nung pumunta ako doon. Balangga. Here we go. Okay, etong unang picture na to. Ito. I think this one. Okay, ito. Ito ha. Ito yung may ito. Dali lang. Ito. Ayan, tignan niya, nagduduro. Away na. Ayun. Nakita niyo? Yung part Totoo na lang. to yung part na to. Dali. Okay. Ayan. Tinulak siya dyan. Yung balonggay, oh. Jason. Away na. Stop the live daw. Okay, yun lang yun. Okay. Ano ang kwento nun? Okay? Sinong may mga asawa dito? Kung ikaw ba, asawa mo, nakita mo, kasi yung babaeng yon, yung dinuro-duro, nung naka-blue, mga kababayan, nakapunta ako sa bahay. Nung pinapanood ko, sabi ko parang kilala ko to. So, nung dinuduro-duro siya na ganyan, sabi ko, ay putang ina. Sabi ko, below the belt na yan. Kahit sinong asawa, lalaki man, babae. Salmon. Yan ko nga yung aking palangga eh. Sabi ko, kung ikaw makita mo ako na ginanganon ako, anong mangyayari doon sa taong yon? Sabi niya, tubusin mo na lang ako sa kulungan. Sabi niya, tubusin mo na lang ako sa kulungan. You know, kahit ako, kapatid ko, kaibigan ko, o kung sino man, di ba? Naduduruin mo ako ng ganon, ay may kalalagyan ka din, di ba? So ngayon, makikita nyo, so yung nag-rest back, actually hindi naman sa sinuntok eh, tinulak lang siya para ialis doon sa ginagawa niyang aksyon na dinuduro-duro niya, you know, si Charlene. Charlene ang name noon. You know what, napakabait noong, alam niyo, I will just tell you a short story sa mga taong yun. Kasi nung habang pinapanood ko, sabi ko, parang kilala ko to, nakapunta na ako sa bahay nito. Bago kami pumunta ng Belgium, alam mo naman kami ni Harry dyan, nung pumunta ako kung saan kayo pumunta, tinawagan namin yung mga pamilya na yan. Hindi ko siya kilala nung time na yon. Si Harry nakakilala na dahil nga long drive kami, pwede ba dumaan, kasi yung kasama naming palangga, nagsamba pa doon sa area na yon. Sabi, pwede ba magkape-kape muna kami dyan, ganyan-ganyan. So nagkaroon ako ng chance para makilala na alam ko ang storya ng buhay noon, ng short na ng like few hours na pagstay namin. They are nice people. Okay? Mababait yung mag-asawang yun. So ngayon, nagulat ako, sabi ko na gano'n, mga putang ina talaga itong mga hayop na to, talagang nag-aano talaga ng trouble. Although nagkaroon sila ng mga, you know, siguro iba napanood din yung mahaba yung video, nagkaroon sila talaga ng iringan doon, pero makikita nyo naman kung sino talaga ang aggressor, kung sino talaga ang provocative, kung sino talaga ang asal kalye, kung sino talaga ang bayad, kung sino talaga ang demonyo. Kasi inatasan sila dyan para i-provoke ang grupo, not grupo eh, si Spokes Harry, para hindi daw ma-approve ang kanyang asylum visa. At may mga posting sila dyan. Even before na pumunta sila sa Hague, may mga posting sila, minumura nila kami, minumura si Harry, na hindi naman namin to kakilala tong mga ito. Na never ko naman sila tinira. Diba? Dalang tinira ko lang Alpot, pero dahil sila ay palamon ni Alpot, na hindi natin alam kung saan binibika ni Alpot ang bilat niya para magkapera,
para ipalamon dito sa kanyang mga asong ulol. At eto nangyari dyan. Ngayon, mga palangga, gumawa sila ng eksena doon, nagbidabidahan sila doon, di ba? So, ang behind the scenes story, okay, ito daw si Alpot, Alpot. at yung isang nagpakalat ng kasinungalingan din sa Kasi ang lalim ng pinagmulan nito eh. 'Di ba? Yung una, yung kinancel kami ni Harry, tapos nagpakalat sila yung about sa Humba, then nagpakalat si Giselle Sanchez ng kasinungalingan na nagpakain daw si Harry Roque ng 10 lechon, nagpa-lechon daw, ganyan, nagtitipid na nga yung tao eh. 'Di ba? Magpapakain pa ng 10 lechon para i-divide daw ang DDS. Sa kanila lahat galing. Okay? Etong mga pag-aaway na ito, ang mga taga-Dahig, okay, ay yung mga tao doon, mga kababayan, Babush! dapat talaga nga sila Thank you, Lord. ipasalamatan natin that everyday sila nandun